Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Batas PH. Title, Secret Decision. Ombudsman Boying Rimulya on Thursday expressed surprise over what he described as a secret decision by former Ombudsman Samuel Martires, who granted Senator Joel Villanueva's motion for reconsideration, effectively voiding his dismissal order for grave misconduct. In a press conference, Rimulya explained that no one had prior knowledge of the 2019 decision that effectively set aside the dismissal order against Villanueva earlier issued by then Ombudsman Conchita Carpio Morales in 2016 in connection with the alleged misuse of his Priority Development Assistance Fund or PDAP during his tenure as SIBAC Party List Representative. So ito yung exact statement ng ombudsman natin, parang buwelta niya sa kay Joel Villanueva at ombudsman mo Martires. Sabi niya, Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Diba? Parang secret decision siya. So, nakuryente. Kung nakuryente ka, di ba, nakakaya. Term namin yan sa media nung naging spokesperson ako dito sa Mindanao. Pag may maling informasyon, kuryente ang tawag niyan, na kuryente. Mali pala. O, sa ngayon, fake news na. Noong kapanahonan namin, kuryente. Na kuryente. Bumulog ka sa balita this morning. Nagpa-interview ata siya. Saan ba siya na-interview? ANC ba yun? Sabi niya na, una ko palang nalaman, pahayag ni Senator Soto na nakipag-coordinate daw sa kanya si Ombudsman Rimulya na hihilingin na maipatupad yung 2016 dismissal order ni then Congressman Joel Villanueva. Mamaya, yun na, sa isang interview, sinabi niya na magpapadala siya ng sulat kay Senate President para ma-enforce yung decision. Okay, granting lang granting, na hindi na-dismiss. Yung granting na nandun pa rin yung order ng Ombudsman Carpio Morales. Hindi ko maisip, bakit order ng Ombudsman 2016 sa isang kongresista na hindi na ipatupad noon, bakit mo ipapatupad ngayon sa isang senador na? Di ba? Disconnect. Kung sa ngayon, congressman pa rin si Joel Villanueva, the same party list siya, SIBAC pa rin, baka pwede pa. Kailang na-commit niya na kasalanan nung party list representative siya ng SIBAC. Bakit mo paparusahan yung isang tao, binoto ng millions of Filipinos, senador ng bayan? Pwede ba yun? But anyway, sinundan yan ng statement ni Secretary Rimulya na chances are, sabi niya, kasi sabi niya, susubukan lang. Subukan, baka sakaling pagbigyan. Kaya lang, mautak din, nag-iisip na chances are, hindi pagbibigyan dahil collegial body ang Senate. Hindi naman kung ano ang gusto ng Senate President, yun na lang. Hindi pwede. Isang boto lang ang Senate President. Si Soto, isa lang.
24 sila. Kung gusto ng ombudsman na ma-dismiss ang isang senador, kailangan niya ng 16 votes to dismiss o expel ang senator. Eh, nung nakita niya parang alanganin, nagsabi na siya na, pupunta ako sa Supreme Court. Ipapatupad ko talaga yan. Dapat igalang ang ombudsman. Ganon. Only to find out. I don't know kung paano niya nalaman. Kasi dalawa. Si Senator Villanueva, nag-press conference kagad, nagbigay siya ng document sa media, yung dismissal noong 2019. Plus mga clearances niya ng clearances September 2025, ang date, ano? Ombudsman at saka Sandigan Bay na wala siyang kaso. Pinakita yon ni Senator Villanueva kasi sabi niya, na-anticipate ko na mayroong lalabas na ganyang balita, demolition job laban sa akin. Kaya, yun, kumuha ko. Yun, may clearance siya. Plus, nagsalita si former Ombudsman Martires. Sabi niya, na-dismiss na yan. So, maybe that's the only time na nalaman ni Ombudsman Remulla na na-dismiss na pala. Kaya nag-press conference din, nagpaliwanag nga. Hindi namin alam. Kuryente. So, di Max, ito nga, parang lumalabas na, I don't know. Next time kasi, mag-research, mag-aral. Oh. So, bakit gustong-gusto ng ombudsman ngayon na matanggal si Senator Joel Villanueva na, although hindi niya na pwedeng tanggalin dahil wala na yung dismissal order eh. Magpasalamat tayo kay Ombudsman Samuel Martires. Kasi ang basihan pala ganito. In-explain ni Senator Alan Peter Cayetano. Yung perma doon sa mga dokumento na sa reklamo na dinispal ko ni Congressman Villanueva yung PDAP niya, yung mga perma, forged, hindi niya tunay na perma. So, gawa-gawa lang yun. Plus, yung letterhead na ginamit sa complaint, buhay party list, hindi sibak. Ang layo. So, non-debatable. Ano bang sabi na yan? Talagang paninira lang talaga. So, ano ngayon? Di lumabas ang katotohanan. And you will know the truth, and the truth shall set you free. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.